Hi mga B, it's JLX again and here's our story. Taong 2013 nga nung nag-start kami na mag-laundry service. So noong mga panahon na yon, wala pa kaming anak ni Dada. Pero yung mga panahon na to na nagsimula na kami is pinlano na talaga namin na hindi na maging empleyado. Na mag-try na kami na magnegosyo. Dahil nga kahit papaano dito pa kami pag-asa. Kahit sa utang lang namin sinimulan yung maliit naming negosyo noon, masasabi naman namin na salamat talaga sa Panginoon at purihin siya. Dahil ngayon, heto na kami. At hindi lang kami naglo-laundry service, kami na rin ang mga installer ng mga laundry shop ngayon. Nagtuturo na rin kami kung paano ang tamang pagsisimula sa ganitong negosyo. Meron na rin kaming sariling produkto na kung saan ito ay sarili naming product dahil kami mismo ang formulator nito. Itong aming produkto ay nakaka-amaze talaga dahil hindi lang siya basta produkto, marami nang nagtitiwala sa aming product. At hindi lang yon, buong Pilipinas na ang sinusuplayan namin ng mga laundry cleaning solution. Imagine, thousands of branches ng laundry shop dito sa Pilipinas ang sinusuplayan na ng Alexa Scent product. Kaya naman mga B, masasabi ko na purihin talaga ang Panginoon dahil sa ngayon, kahit papaano, nakakaluwag-luwag na at masasabi din natin na medyo nakakaipon na. Siyempre, iba yung pakiramdam kapag hindi ka na ganun ka-stress o ka-pressure dun sa mga pangangailangan ng pamilya mo. Alam naman natin siguro kung ano yung ibig sabihin ng isang kahig, isang tuka. At napakahirap nun mga B. Hindi talaga tayo pwedeng basta mag-petics. At dahil doon, kapag maluwag-luwag ka na rin, kaya mo na rin tumulong sa iba. Yun naman din ang ginagawa ng aming team dito sa aming page. Kaya naman mga B, mas lalo kong pinag-iigihan ang negosyong sinimulan namin. Nakaka-amaze lang din talaga kapag ang Panginoon ang nagbigay ng biyaya sa atin dahil siksik, liglig at umaapaw ito. Pero para sa mga nanonood sa aming page at sa aming YouTube channel, gusto ko rin malaman ninyo kung paano din ang tamang plano at mindset sa ganitong paraan. Dahil kung magiging tama at malalaman natin kung paano ang mga bagay-bagay is mas maaayos din natin ang kinabukasan natin. Siguro ang lesson number 1 na maibibigay ko sa inyo is understand how money and business works. Plus, elevate your mindset. Syempre, yun nga, sabi ko nga, kung tama ang mindset mo, tama ang magiging buhay mo. So, dapat alam din natin kung ano ang ibig sabihin ng assets at liability. Marami kasi sa atin mga biyang nagtataka, kahit na anong laki ng kinikita nila, hindi pa rin sila nakakaipon. Pero may mga naririnig silang mga story na katulad dun sa akin na nagsimula lang sa utang pero lumalago ang negosyo. May mga bagay talaga na kailangan pa nating matutunan, lalong-lalo na ang disiplina sa paghawak ng pera o ng mga kikitain. Kailangan alam mo anong ibig sabihin ng assets, alam mo anong ang ibig sabihin ng liability. Well, napakasimple lang naman nun. Ang asset ay ang gumagawa ng pera sa buhay mo. Samantalang ang liabilities naman ang nag-aalis ng pera sa buhay mo. So, napakalayo nila. So, dapat alam mo kung saan mo dadalhin ang pera mo para yung perang kinikita mo is magdala pa ng magdala ng pera sa buhay mo. Ang hirap kasi na kumuha tayo ng mga liabilities sa buhay natin na siya namang mag-aalis ng pera sa atin. So for example mga B, katulad namin, nung kumikita na kami, ang ginawa ko dyan is nagpundar pa kami ng ibang business. Instead of gamit ang ipundar namin o kung ano man, ang lagi kong unang ginagawa is ipuhunan yung mga kinikita namin. Hindi pa agad aangat kasi hindi mo pa mararamdaman yung luho sa buhay. Pero yung mga tinutubo at kinita mo, kung sa negosyo mo pa rin ilalagay, dadami ang mga income mo. At pag dumami ang income mo, marami ka ng pagkukunan ng mga pangangailangan mo. So ito yung mga tipong hindi ka na nagmamamadali na magtrabaho dahil mapuputulan ka na ng kuryente. Ito rin yung mga bagay na kailangan mo na magbayad kasi mapuputulan ka na ng kuryente, tubig. So sa amin, sa sitwasyon namin ngayon, masasabi namin na may mga advance na kami na mga pambayad like
Pambayad ng mga bills, pambayad ng mga rent, pambayad ng kung ano-ano. Kasi nga, bago ko pag-asusin o dalhin sa mga luho o material na bagay o liabilities, yung perang kinita namin noon, ipinuhunan ko na lang muna siya sa mga bagay-bagay na hindi ko rin naman alam kung kikita. Well, hindi din naman lahat magiging okay sa umpisa. Pero, subukan mo lang lagi ng subukan. Kasi hindi mo naman malalaman kung ano yung para sa'yo kapag tumigil ka na. Ang loser po, mga B, is yung mga taong agad sumuko sa buhay. So tayo, hanggat kaya, subukan natin ang subukan. Kasi isang araw magigising ka na lang na, wow, makikita mo na ang bunga ng lahat ng pinaghirapan mo. Katulad ng lahat ng mga orders na to na hindi ko rin naman akalain na tatangkilikin nila yung mga gantong products na ginagawa ko. As in, mga B, hindi nga ako marunong gumawa ng kahit na ano dito dati. Pero ngayon, grabe, talagang lumilevel up na si Alexa Scent. Nakakatuwa kasi hindi lang laundry service yung income namin ngayon. Hindi lang din pagdi-dealer or mag-set up ng mga laundry shop, kung hindi mag-supply din sa mga laundry shop ng mga ginagamit nila pang araw-araw. At napakaganda naman talaga ng product na to kasi tingnan nyo naman, mga B, talaga mapupuno na yung bahay namin. Hindi namin to pwedeng ilagay sa opisina kasi ang dami-daming orders sa Shopee and Lazada doon. Kaya naman yung mga bulk orders namin dito sa bahay siya pinapak. Imagine, diba? Hindi ko naman alam na magiging talent ko to noon, pero dahil nga hindi ako nanawa na sumubok, eto na ngayon. Napakabuti ng Panginoon, mga bit, purihin natin siya. Dahil sa Kanya walang imposible. So, ganun lang, mga B. God bless po.